Magandang araw. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At ito na po. Ang pagpapatuloy ng kwento ni Pinggoy. Ang balat kalabaw. Ikalabing-isang tagpo. Pakinggan natin. Hindi kaya, Pinggoy. Ikaw talagang gumawa nun? Ikaw talaga yung bumali sa mga braso ng mga bata? Tanong ni Abel. Hindi ko nga alam, Abel eh. Tugon ni Pinggoy. Hindi ba? Ang tawag sa'yo, balat kalabaw. Baka yun ang dahilan. Kaya hindi ka nasasaktan. Sapagkat nagtataglay ka talaga ng balat kalabaw. Di ba? Sabay tawa ni Abel. Paano ko naman magagawa yun? Wala nga akong maalalang ginawa kong baliin ang braso nila. Di ba? Tugon naman ni Pinggoy. Yun ang hindi ko na alam, Pinggoy. Mas maigi siguro. Tanungin mo yung manggagamot sa baryo ninyo. Baka may nalalaman siya tungkol doon. Mungkahi pa ni Abel. Habang iniisip ni Pinggoy ang sinabi ni Abel, ay biglang may tumawag sa harapan ng bakuran nila. Pinggoy! 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 At sa boses pa lamang, ay pihadong naalala agad ni Pinggoy kung kaninong boses nang galing yun. Kanina lamang ay kausap nila ang boses na yun. At ang boses na yun ay walang iba kung hindi kay Kapitan Gismondo. Nang biglang napansin ni Pinggoy ang takot mula sa mukha ni Abel. Abel, yung boses na yan, si Kapitan Gismondo lamang yan. Siya ang kapitan del baryo namin dito. Sambit pa ni Pinggoy kay Abel. Biglang nagpaalam si Abel na uuwi muna kay Pinggoy. Abel, bakit uuwi ka na? Mamaya ka na umuwi. May pag-uusapan pa nga tayo eh. Saka si Kapitan, mabait yan. Napakabait niyan. Sambit pa ni Pinggoy. Ngunit sa kabila nun, ay walang bahid ng pagbibiro ang binitawang salita ni Abel kanina. Pinggoy, alis na muna ako. Walang biro. Sambit pa ni Abel. At muli itong pinigilan ni Pinggoy. Pinggoy, hindi mo na unawaan. Sambit pa ni Abel. Yung kapitan ninyo, siya ang antingero na gumapo sa akin. Sambit pa ni Abel. Pansamantalang nablangko ang isipan ni Pinggoy pagkadinig ng mga sinabi ni Abel. Kaagad namang kumaripa si Abel at agad ginamit ang kanyang sabulag upang makapagtago. Si Pinggoy naman ay naisip na harapin na lang muna si Kapitan Gismondo upang mabigyan pa ng sapat na panahon upang makalayo si Abel.
Sandali lamang po. Sandali lamang po, Kapitan. Biglang sigaw ni Pinggoy at kagad nagtungo sa harapan ng kanilang bahay na kung saan niya doon naulinagan na nagmumula ang boses ni Kapitan. Pagkadating ni Pinggoy sa kanilang harapan ng bahay, ay wala naman siyang nakitang tao na naroroon. Walang sino man ang nasa harap ng kanilang bahay. Nagpalingalinga pa si Pinggoy upang siguruhin kung nasaan ba si Kapitan. Tumingin sa kaliwang bahagi si Pinggoy. Wala siyang nakita sino man. Pagkatapos, tumingin naman siya sa kanang bahagi at wala rin siyang nakita na kahit na sino. Naisip na lamang ni Pinggoy na baka umalis na rin si Kapitan at inakalang walang tao sa kanilang bahay. Nang biglang nakarinig ng malakas na galabog si Pinggoy na nagmumula sa kanilang likod bahay. At kasunod nun ay ang matinis na sigaw. Biglang nasakloban ng kakaibang takot si Pinggoy. Hindi niya alam kung bakit, pero pambihirang takot ang lumukob sa kanya noong mga sandaling yun. Hindi na namamalayan ni Pinggoy na tumatakbo na siya patungo sa kanilang likod bahay. Pagkarating ni Pinggoy sa likod bahay, ay halos lumawa ang mga mata ni Pinggoy sapagkat kitang-kita niya si Abel na tila nakapako na ang mga kamay nito sa malaking puno ng mulabe. Nagpupumiglas ito, subalit kahit ano pang pagpupumiglas ang gawin ni Abel, ay hindi ito makawala. At mukhang masyadong malakas ang pagkakagapos dito. Naanimoy, may mga nakapako sa mga kamay nito. At sa harapan ni Abel ay naroroon si Kapitan Gismundo. Ibang-iba ang aura ni Kapitan Gismundo noong mga tagpong yun. Ibang-iba ito sa mga nakita ni Pinggoy dati. At hindi lamang yun, ay naaaninagan ni Pinggoy ang tila pulang ilaw na pumapalibot sa pagkatao ni Kapitan Gismundo. Buhay ka pa pala. Akala ko, tinapos na kitang maligno ka. Sigaw ni Kapitan Gismundo. At lalo pang nag-iba ang tindig ni Kapitan Gismundo nung mga sandaling ito. Ibang-iba na ito kumpara sa tindig niya kanina. At sa pagkakataong ito, ay may hawak na siya sa kanyang kanang kamay na isang parang punyal. Subalit hindi ito pangkaraniwan. Tila nag-aapoy ito, nagdidingas, at hindi pangkaraniwang kulay ng apoy ang dumidingas sa punyal na ito. Kasunod nun, ay muling nag-iba ang tindig ni Kapitan Gismundo. At mukhang iuumang na ni Kapitan ang hawak-hawak na itong punyal at itatarak ng pilit sa nagpupumiglas na si Abel.
At mukhang tatapusin na ni Kapitan ang kanyang hindi natapos na gawain dati pa. At iyon ang pagkitil sa buhay ni Abel. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Subalit, kitang-kita ni Pinggoy ang bawat kaganapan. Lahat ng iyon ay nagaganap sa kanyang harapan. Hanggang sa bigla na lamang napasigaw si Pinggoy nang iniundahin ni Kapitan Gismundo ang nag-aapoy nitong punyal sa kanyang kaibigan. At napasigaw na nga si Pinggoy ng tuluyan. At tila pinangunahan na siya ng kanyang emosyon. At kasunod nun ay biglang nawala ang ulirat ni Pinggoy. Kasunod pa nun ay tila may malakas na paggalabog ang naganap. At pansamantalang yumanig ang lupa. At ang malaking puno ng mulabi ay nayanig ng husto. Parang inuga ng napakalakas ang lugar na yun. At maging ang malaking puno ay nayugyog ng napakalakas. At maging si Abel ay napasama sa matinding pag-uga ng puno. At tuluyan na nga nagdilim ang paligid ni Pinggoy. Natagpuan na lamang ni Pinggoy ang sarili na nakatingin sa atip ng kanilang kubo na yari sa pawid. At naramdaman ni Pinggoy ang pamilyar na bagay sa kanyang likuran. Ang preskong hangin. Hanggang sa napagtanto na lamang niya na siya ay nakahiga sa kanilang papag na yari sa kawayan. Subalit, bago pa man makabangon si Pinggoy, ay napansin niya na parang may kakaiba. Napapaligiran siya ng usok. May mga kakaibang amoy na mula sa insenso at kamangyan. May mga amoy din na nagmumula sa usok ng iba't ibang klase ng dahon at iba't ibang uri ng kahoy. Sa gilid ng papag ay natanaw naman ni Pinggoy ang kanyang lola na tila natutulog. At nagsisilbing unan ang sarili nitong bisig. At sa kabila naman ng papag ay naroroon ang kanyang lolo Anding na tila abala sa pagpapausok. Minabuti ni Pinggoy na wag munang kumilos ng pabigla-bigla at baka maabala ang kanyang lola Barang sa pagkakatulog. Itinoon ni Pinggoy ang kanyang tingin sa kanyang lolo na nooy abalang nakatingin sa mga pinapadingas nitong dahon at mga kahoy. Lo, halos pabulong lamang ang boses na yun ni Pinggoy. Subalit, sapat na yun upang mapalingon ng daglian ang kanyang lolo Anding. Pagkalingon ay hindi sinasadyang mabitawan ni Lolo Anding ang kanyang pinapausukan. At sa sandaling yun ay kamuntikan pang mapatalon si Lolo Anding pagkakita kay Pinggoy. Apo! 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 Nagbalik ka na, Apo! Biglang sambit ni Lolo Anding.
kaalinsabay ng pag-agos ng luha mula sa mga mata ng matanda. Maraming salamat po! Maraming salamat po! At kasunod nun, ay nagising din ang kanyang Lola Barang. Biglang nawaglit ang antok ng matanda at agad-agad na inakap si Pinggoy. Parehas lumuluha ang dalawang matanda. Namumutawi sa kanilang bibig ang taos-pusong pasasalamat. Takang-taka naman si Pinggoy habang napakunot ang kanyang noo. Sa pagtataka, bahagyang nakaramdam ng kaba ang bata. Sa tila, kakaibang ikinikilos ng kanyang mga lolo't lola. Ano po bang nangyayari? Napatanong si Pinggoy sa kanyang sarili. Subalit, minabuti muna ni Pinggoy na sarilinin ng katanungan sapagkat nag-uumapaw pa ang damdamin ng kanyang mga lolo't lola. Humahagulgol na ang dalawang matanda. Pero ramdam naman ni Pinggoy na dulot ito ng labis na kaligayahan. Kung kaya't lalong nagtaka si Pinggoy sa mga ikinikilos ng kanyang lolo't lola. Pagkapahid ng luha ay huminga ng malalim at bahagyang kumalma si Lolo Anding. At kasunod nun ay isang napakatamis ng ngiti naman ang namutawi sa labi ni Lolo Anding na siyang tumunaw sa anumang kaba at agam-agam na nararamdaman ng bata. Apo! Pinggoy! Maayos na bang pakiramdam mo, Apo? Tanong ni Lolo Anding kay Pinggoy. Tango naman ang itinugon ni Pinggoy. Wala bang masakit sa iyo, Apo? Karagdagan pang tanong ni Lolo Anding. Umiling naman si Pinggoy bilang kanyang tugon. Apo, gusto mo bang kumain? Nagugutom ka ba? Nagugutom ka ba? Tanong pa ni Lolo Anding. Agad namang napatango si Pinggoy sapagkat ang totoo ay gutom na gutom ang pakiramdam ng bata. Anding, pakikuhaan mo muna ng mainit na lugaw ang aking apo. Naging tugon naman ni Lola Barang. At dali-dali namang napatungo sa kanilang kusina si Lolo Anding upang bigyan ng makakain si Pinggoy. Si Lola Barang naman, bagamat may kapansanan sa paningin, ay pilit pa rin na inakap si Pinggoy at pilit kinakapa ang mga kamay nito at ang mukha ni Pinggoy. Banaag na banaag ang matinding kasabikang nadama ng matanda sa kanyang apo. Maayos na ba ang pakiramdam mo, Apo? Maayos na ba? Tanong pang muli ni Lola Barang. Opo la, maayos naman po ang pakiramdam ko. Tugon ni Pinggoy. Maraming salamat po, Ginoo. Maraming salamat po. Sambit na lamang ni Lola Barang. La, bakit po ganyan ang reaksyon niyo? La, bakit po kayo umiiyak? Ano po bang nangyari? Hindi na nakatiis pa si Pinggoy. At saka ito nagtanong kay Lola Barang. Apo, ang totoo kasi niyan mahigit 1 linggo ka nang
natutulog. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Ani Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Ani Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'ams. Sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.